Saka Revlon. Alright guys! Good afternoon everyone! Yon, hello po sa lahat ng nanonood ngayon. Accept. Ay, ba't ako? Oh, sorry po. Paano ba mag-exit? Sorry. Ano lang po yon, patalastas lang. Ayun, pasensya na. Yon, so for those who don't know me yet, I'm Kira from Astine Imperial Family here on Bicol. Nag-PK pa nga. And today, gusto ko lang share ng journey ko dito sa Bigo. Yan. Kasi honestly, sobrang haba na din ng pinagdaanan ko dito. Yan. So, bago ang lahat, kindly share the live, guys. Yun. So, from being a shy host, ayan, hanggang naging agency manager, naging creator ng sariling family, at naging diamond reseller dito sa Bigo. Yun, so, actually, parang hindi rin ako makapaniwala minsan na ganito na ako katagal dito sa, o yung journey ko dito sa Bigo. Alam niyo yun, almost 7 years na. Yun, actually, hindi ko naman talaga planong magtagal dito sa live streaming before. Yun, April 2019, nag-resign ako sa corporate office setup ko sa Makati. Kasi nag-relocate ako that time. Pero, hindi naman talaga ako totally nawala sa work ko because until now, part pa rin naman ako nila. Connected pa din naman ako sa same law firm. So, yun nga lang, work from home setup na nga lang. So, ganun siya. So, dahil mas flexible na yung schedule ko noon at hindi pa ako sanay masyado sa work from home setup. Syempre, browse ako sa Facebook, ganyan. Marami akong time eh. Then, may nakita akong post sa isang group looking for singers daw. Ganun. Ako, mahilig naman talaga ako kumanta. Ever since. Yon. So, passion ko talaga yung music. So, kahit matagal akong nawala doon doon because of corporate life, so, na-curious ako. Yun. So, parang trip-trip lang talaga siya noon. Ganon. Yun. So, hindi ko naman ina-expect na magtatagal ako dito. Pina-download lang sa akin yung app. Then, the rest is history. Ganon. Alam nyo ba na sobrang mahihayin ako nun? As in, hindi ko talaga ma-imagine yung sarili ko na humarap sa camera, yung ganito. At ito pa yung funny thing. Nung first live ko, literally, beauty face mask yung nilagay ko sa mukha ko. Hindi yung medical mask ha, hindi. Yung pang skincare talaga. Kasi, nahiya talaga ako magpakita noon. Tapos, dahil hindi ko pa alam yung mga pinipindot-pindot dito sa Bigo, yun, napunta ako sa PK Live. Tapos, yung kapiki ko, yung parang ganon yung nangyari kanina. Sabi sa akin, bakit may ganyan sa mukha mo? Sabing ganon. Sabi ko, kuya kasi nahiya ako eh. Yun. Yun, so sobrang nahiya ako nun. Pero ngayon, natatawa na lang ako pagka naalala ko yun.
But honestly, isa sa mga biggest adjustments ko dito is yung pakikisalamuha sa iba't ibang tao. Talaga. Yan, sa law firm environment, kasi ako nanggaling, di ba? So, imagine nyo yung adjustment. Kasi nasanay ako na mga executives, professionals yung mga kausap ko. Tapos, mga seryoso pa sila. Ganyan. Tapos, biglang iba yung environment. So, ganon. So, ibang klase yung mga tao dito, yung mga personalities. Tsaka, lalong-lalo na yung communication style. Yon, ibang-iba talaga. So, para talagang umikot yung mundo ko dito sa Bigo. Nag-iba talaga. Ganon. And, first week ng June 2019, yan, nung nag-sign up ako bilang host. Yan siya. Then, nung mga exactly June 19, 2019, yun yung talagang officially na nag-start na ako sa pagkanta-kanta dito sa Bigo. Kasi nung time na yon, kompleto na yung setup ko. Tsaka gumaling na ako nun kasi naalala ko nun di ako nakapag-live agad kasi nga inuubos sipon ako nun. So nagpagaling muna ako. And alam nyo ba na 3 months bago ako sumahod dito sa Bigo. 3 months, guys! Pero, alam niyo yun, tinuloy ko pa din kasi nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Kumakanta ako. Oo. Nakakausap ko may nakakausap akong mga tao, ganyan, mga robots, 'di ba? Tapos, habang tumatagal, hindi ko namamalayan, ang dami ko na palang binibili para sa live streaming. Mic, yan, wires, sound card, ring light, headset, accessories, kung ano-ano pa. Yun. Sa totoo lang, parang ano na yata eh. Oo. Sa totoo lang, parang isang box na yata yung naipon ko dito. Lahat yun gamit sa live streaming. Gastos yun. Kasi, di ba, gusto mo mapaganda eh, yung ano mo eh. At syempre, dahil gusto ko talagang maging maayos yung content ko, talagang nag-aral talaga ako ng songs everyday. Yun. Old songs, new songs, ganyan. Mga OPM, mga international music, basta mga hit songs, kung ano-ano, mga pausong kanta dito sa Bigo, ganyan. Kahit minsan jologs na. Basta nakakasabay ka. Di ba, Idol V? Basta, ano mo yun, sunod sa uso ka, ganon. Kasi, di ba? Kasi, noon kasi guys, halos araw-araw noon may live house sa schedule ako. Kami, nila Idol V. At hindi pa kasi ganun kahigpit noon si Bigo. Lalong-lalo na sa rules sa live house. Ganon. Paunahan lang pagkuha ng schedule, ganon. Mahilig kami talaga makipag-unahan noon. So, araw-araw meron kaming live house schedule. Ganyan. Yun. So, tsaka, ano kasi guys, pinaka-comfortable kasi sa akin yung singing talaga. So, yun. Kasi, bago ako nag-corporate world, kumakanta-kanta na din talaga ako. Nakakalungkot pag walang live house. So, yun. So, habang tumatagal ako dito, inaral ko din yung kalakaran dito sa Bigo. Ganyan. Paano makipag-usap sa mga tao, paano yung multi-live culture, sa solo, ganyan. Sino yung mga magkakagrupo, paano mag-engage, paano mag-survive dito. Yan. Lahat yun, inaral ko yan. Kasi, dito mo talaga makikita lahat ng klase ng tao.
Yung mababait, may supportive, may mayabang, may humble, may toxic, may genuine din naman, no? Ganon. At isa sa pinakamahirap na lesson dito is paano kontrolin yung emotions mo sa mga taong bastos at walang modo. Kasi hindi lahat ng tao dito magiging mabait sa'yo. May mga taong sisirain yung confidence mo. May mga taong gusto kahilain pababa. Pero natutunan ko, kapag pinatulan mo lahat ng negativity, ikaw din yung mapapagod, yung mauubos. Ganon. So, eventually, natuto akong hindi masyadong magpa-apekto na. Lalo na nung nagkasakit ako, tapos na-hospitalize ako due to stress. Yun. Then, after 8 months ko dito sa Bigo, nagtayo ako ng sarili kong agency. That's Feb 5, 2020. So, pinanganak ang Art and Soul Talent Agency or PH Asta 2. Yun. So, alam ko kasi sa sarili ko noon na may leadership skills ako. Yun. At honestly, isa ako sa mga host noon na napabayaan ng agency. Hi, I miss you too. Kung sino ka man. Parang bahala ka sa buhay mo, set up, para kasing ganun yung nangyari sa akin noon. Ako lahat gumagawa ng paraan, ganyan. Paano ka makapasok sa live house? Paano ka makasali sa mga events? Paano ka magkaka-PK? Imagine guys, level 32 or 33 na yata ako bago ako nagkaroon ng PK. At ako pa mismo ang nag-set up noon para sa sarili ko. So that's International Live House noon. Tapos, magtatanong ka, Ma'am, paano po mag-withdraw? Ay isasagot sa'yo, ang tagal mo na dito, di ka pa marunong mag-cash out? First time nga ni. So, ganun, mapapahiya ka lang. So, sariling kayod talaga lahat. Ganyan. At dun ko na-realize na ayoko maranasan ng ibang host. Yung naranasan ko before. So, yun. So, gusto ko magkaroon ng agency na may support system, may guidance, may pakialam. Pero, bago pa ako totally maging stable or bago pa ako napunta sa Asta, 2 beses nag-close yung mga agencies na nasalihan ko because of, I think, violations. Yun. So, imagine yung uncertainty noon. Yun. So, parang, saan ako pupunta? Ganyan. Sino yung hawak sa akin? Ano yung mangyayari sa hosting ko? Ganon. Until, eventually, binuksan ko yung sarili kong agency. Pero funny enough, manager ako ng Asta, pero hindi agad ako signed as Asta host. Nauna pa si Miss Dawn maging Asta host kaysa sa akin. Kasi inisip ko noon, okay ba mag-sign ako sa sarili kong agency? Or mas safe sa ibang established agency na? Parang may doubt pa ako that time. Pero eventually, pinili ko pa din yung sarili kong agency. Nagtiwala pa rin ako sa sarili ko. And then,
July 7, 2020, nagtayo naman ako ng sariling family dito sa Bigo. The Imperial Family. So, meron akong co-creator noon, pero eventually, bumitaw din siya. Pero ang maganda, hindi ako iniwan ng mga officers ko noon. Sila yung tumulong para ituloy namin yung family. At doon ko mas na-realize na hindi lang basta grupo yung nabuo namin dito. Parang naging totoong samahan talaga. Yon. Of course, habang tumatagal, may mga umaalis, ganyan. May mga bagong dumadating. May active, may nawawala. Ganon. Well, ganon talaga dito sa Bigo eh. People come and go. Pero, awa ng Diyos, mag 6 years ng Imperial this coming July 7. Yon. At sobrang daming pinagdaanan ng family talaga, grabe. Mga puyatan, mga literal na laban sa mga multis. Yan, mga tawanan, mga drama, mga bardagulan. Ganyan. Bardagulan minsan. Ganon. Pero isa sa pinakamasarap na sa feeling is yung alam mong may mga taong sasamahan ka kahit mahirap na. And then, after 1 year and 7 months, pinasok ko naman ang pagiging reseller. Yun. So, Jan 15, 2021, nung una ako nag-inquire until nag-sign ako ng contract bilang official diamond reseller ng Bigo. And now, nakipag-partner ako kay Miss Hayes. So, admin reseller ako. Yun. So, sabi ko nga, minaximize ko talaga yung stay ko dito sa Bigo. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag nagstay ako sa isang bagay, sa isang lugar o sa isang tao, hindi ko hinahayaang masayang lang yung oras tsaka yung panahon ko. Huy! Huy! Grabe! Bakit parang hugot yata yun Kidding aside, hosting, agency management, family management, reselling, basta lahat ng legit opportunities dito na pwede kong pasukin at saka aralin, trinay ko talaga yan. Yun. Pero honestly, hindi siya madali. Hindi siya madali. Mag-maintain ng agency, ng family, hindi madali. Akala kasi ng iba, madali lang. Parang, ano lang yan, ganyan. Hindi nila alam, minsan parang ikaw na lahat. Yun. Ikaw na yung manager, yung recruiter, trainer, HR, ikaw na din nagsaset ng PKs, tsaka nag-organize ng events. Minsan, graphic artist ka pa, videographer ka pa, editor, social media manager, accountant na rin, financier, sponsor. Tapos, minsan, therapist ka pa kapag may problema yung host. At minsan, ikaw pa nagta-troubleshoot ng mic, yung settings, kung bakit wala siyang sounds. Lahat, ikaw talaga. But, I'm not complaining though. Don't get me wrong, guys, ha? Counselor. Part na din siya ng journey, tsaka yung growth ko dito sa Bigo yan. Ganon. Yun. Kaya, sobrang thankful ako kina Kuya Bullet at tsaka kay Miss Dawn kasi malaking tulong talaga na andyan na sila ngayon as a head recruiter and PK organizer. And of course,
to my Imperial Family Officers, tsaka yung mga bagong recruiters natin, or hindi naman na sila bago, yung mga partners natin na families. Ang laking tulong talaga. Yun. At syempre, hindi mawawala yung heartbreaks dito sa Bigo, right? Yun. Madami. Sobrang dami. Heartbreaks from friendships, people leaving, misunderstandings, betrayals. Pero alam nyo, yun din yung nagpatatag sa akin. And siguro isa sa biggest lessons na natutunan ko dito sa Bigo is that at the end of the day, ikaw talaga yung bubuhat sa sarili mo eh. People can support you. People can guide you. People can motivate you. Pero, ikaw pa din talaga yung gagalaw para sa sarili mo. Kasi, dito sa platform, walang magic. Walang instant success. Walang automatic. If you want to stay, work for it. If you want to grow, be consistent. If you fall, bangon ulit. At lahat talaga nagsisimula sa first step. At nagsisimula din sa level 1. Isa pa, Bigo taught me how to deal with different kinds of people without losing myself. Para lang sumikat, dumami yung viewers, magka-supporters, makisabay, makuha ang gusto ng ibang tao. Ganon. And when people ask me kung ano yung biggest achievement ko dito sa Bigo, honestly, hindi lang siya about beans. Nakita niyo naman yung beans ko, di ba? Ilang taon na ako dito. Yun pa din. O hindi yung rankings or levels. For me, achievement na yung hanggang ngayon nandito pa din ako. After all the changes, heartbreaks, challenges, and people coming and going, I'm still here. Achievement para sa akin na nakapag-build ako ng sarili kong agency, sariling family, maging diamond reseller, at may mga taong nananatili, tsaka naniniwala sa akin through the years. Hello! Hello po! Kasi, madaling magsimula dito sa Bigo, pero hindi madaling magstay. And siguro, isa sa ipinagmamalaki ko is that I maximize my stay here. From host to agency manager to diamond reseller, I grew with the platform. At sobrang thankful ako kasi until now, may viewers pa din ako. May nanonood pa din, uy. May mga gifters pa din. May host pa din na nagtitiwala. May officers pa din na sumasama. Di ba? At may community pa din akong matatawag na pamilya. At honestly, yung pinakamalaking achievement ko ay survive Bigo without losing my identity. Hindi nawala yung values ko, yung respeto ko sa tao. Pagiging mabait pagtulog. Joke lang. Yung personality ko,
yung prinsipyo ko tsaka yung dignity ko. Teka lang, ba't ako naiyak? Dapat walang ganon. Teka lang, guys. Yon. Sa dami ng toxic, ako ang dami dito. Pressure, yan. Inggitan, tsaka fake relationships dito. Nagtagal ako dito na hindi nawawala yung pagkatao ko. Ay. At sa totoo lang, dito sa Bigo, yung world of live streaming, mahirap talaga, guys. Kasi maraming taong napipilitang magpanggap. Nagbabago yung ugali dahil sa fame. Nawawala sa sarili. Nagiging toxic dahil sa competition. Umiikot yung buong buhay sa validation ng viewers. Yan. Marami ako natutunan dito sa Bigo, sobra. Pero pinaka-thankful ako kasi hindi ko kinailangang baguhin yung totoong sarili ko para lang magstay. And syempre, hindi ko mararating lahat ng ito na mag-isa. Kaya special mention talaga kina Kuya Bullet and kay Miss Don. Kasi hindi pa ako host noon, nandyan na si Kuya Bullet. And nung nag-start ang Asta, nandyan na si Miss Don. Yan. Through ups and downs, andyan sila. Kaya maraming salamat po. And of course, sa lahat ng old and new, officers and members ng Asta and Imperial, active man o inactive, maraming salamat. Kayo yung mga kasama ko sa puyatan, sa laban, ganyan, sa stress, sa saya. Ba't ako naiyak sa mga moments na akala ko hindi ko makaya? Teka lang, ulit. Ulit. Yun, so sa lahat ng old and new hosts ng Asta tsaka Imperial, thank you sa tiwala ninyo. So, hindi man tayo perfect na agency or family, yan, pero alam nyo na ginagawa natin lahat with heart. Okay? Maubos na yung oras ko dito. Yan, so, and syempre, sa lahat ng viewers, supporters and gifters, silent supporters, at kahit sa mga taong naging part lang ng short chapter ng Bigo journey ko, thank you. Kasi bawat tao may iniwan na lesson. And honestly, kahit yung heartbreaks, misunderstandings, tsaka yung mga tao umalis, thankful pa din ako because they helped me shape me into who I am today. And after all these years, ano ba talaga yung tingin ko sa Bigo? Honestly, Bigo is like a small version of the real world. Diba? Makikita mo dito lahat ng klase ng tao. Mabait. Yan, toxic. Genuine, plastic. Yan, loyal, mayabang, humble. Lahat nandito na. Pero people come and go. Yan, some people stay. Some people become part of your growth and some people become part of your lesson. But after everything I experienced here, isa talagang natutunan ko. Always respect people without knowing their qualifications. Yun. Okay? So, kasi hindi mo alam ano pinagdadaan ng tao behind the screen. And for me, loyalty will always matter more than numbers. Ayun. So, mauubos na yung oras ko. Grabe, this platform helped me rediscover yung passion ko. Kaya maraming salamat, Bigo. Thank you for the memories, the lessons, and the people I met along the way. Happy 10th anniversary, Bigo. Ang dami ko pang dapat sabihin, kaya lang ubos na yung oras ko. Thank you so much, guys. Sana marami kayo natutunan. Please stand by for Vino. Yan, siya naman na mag-share. Hindi ko nasabi lahat ng gusto kong sabihin.